Sa programang Counter Blessing ni former Governor at Congresswoman Zarina Cherry Umali ay naging panauhin ng isang pastor na dating walang direksyon ng buhay at ngayon ay isa na rin sa mga tagapagpakalat ng mga kabutihan at kadakilaan ni Jesus. Si Pastor Jonathan Del Carmen, residente ng Quezon City, ay naimpluwensyahan ng mga nakapaligid sa kanya. Anya ay nagsimula lamang siya sa painom-inom hanggang sa nag-level up pa, pabulusok ng pabulusok hanggang sa nawalan na ng direksyon ng kanyang buhay. Bata pa lamang umano kasi siya noon at hindi niya alam na nagagamit na pala siya sa maling gawain, ang pagdi-deliver ng marijuana kapalit ng kaunting halaga. Hanggang sa lumalim ng lumalim at ito na ang kanyang kinalakhan. Sa edad anya na 15 ay nakipagrelasyon na ito sa halos nanay na niyang maituturing dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad. Naranasan din ni Jonathan ang mga hold-up at mag-akyat bahay sa edad na 18 upang matustusan lamang ang kanyang bisyo kasama ang mga maling kabarkada at itinuturing na mga kaibigan. Hanggang sa naramdaman ni Jonathan ang pinaka-lowest point ng kanyang buhay, ang makulong dahil sa pagnanakaw. Ayon pa kay Jonathan, dumating siya sa punto na siya ay napagod na, maging ang kanyang isipan. At dumating rin anya na hinamon niya ang Panginoon. Kung talagang Diyos ka, ay baguhin mo. Hinamon ko ang Diyos. Kung bagay hamon po na yun, sabi ko, kung talagang Diyos ka, baguhin mo kung maglilingkod ako. Isa umano sa ginawang pamamaraan ng Panginoon sa kanyang buhay upang mailayo siya sa mga maling tao, maling kabarkada at bisyo, ay pinagbakasyon ito ng kanyang mga magulang sa probinsya, sa kanyang lolo kung saan ay naging abala ito sa pagbibilad ng palay. Subalit anya ay sinusundan ito ng tukso o temptation at habang unti-unti na siyang nagbabago ay napakarami pa rin ng mga struggle ang dumating sa kanyang buhay. No, yung mga kapitbahay namin, unti-unti na po ako nagbabago. Ayan, sabi niya, si Jojo, nasisiraan na ng ulo. Dati, bato ang hawak niya, ibinibenta. Ngayon, bidin, kaya lang Bible. Wow! Kumbaga, persecution siya. Opo, yun naman po sa labas. Pero ako po, yung mind ko, talagang nakatuon lang po doon. Sabi ko, Lord, ikaw po yung totoong nakakakita na naman ng puso ko. Magpapatuloy po ako sa iyo. Sa inyo, hindi ko set aside ko itong mga taong ko. Marami pong struggle para hatakin tayo ng Diablo pabalik doon sa gusto niya. Pero iba po yung gusto ng Panginoon. Pero ang pinaka naging answered prayer anya sa kanya ng Panginoon ay ang baguhin at ilayo siya sa mga maling nakasanayan, maging sa mga maling nakasama. Dahil anya, hindi siya nabago ng lipunan pero binago siya ng mga pamamaraan ng Panginoon. So wag po tayong mawawala ng pag-asa. There is only hope, pero hindi po sa tao, kundi sa Diyos na buhay. Amen. Maging sincere lang po tayo. Saka, totoo po yung sinabi ng Panginoon, Jeremiah 39:13, if you seek me with all your heart, talagang pag hinanap po natin ng Panginoon, sinig po natin siya, ay hindi po ipagkakait ng Panginoon po yun. No, kaya po talagang ako very thankful po sa Panginoon, maging po sa family ko kasi talagang nakita po nila yung transformation, hindi pa po ako born again. Hindi nila tinanong ako kung born again na ako. Yung bunga po ba nakikita nila, unti-unti yung mula sa pananalita, sa kasi po, na-born again ako yung nagtagaluto, tagalaba sa amin na dati sakit na ulo ng nanay ko, lahat po. So talagang, totoo po, magmamanifest yung 2 Corinthians 5:17. Talagang kapag tayo pinakipag-isa kay Kristo. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.